So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So hindi naman po pinanganak yung mga tao kahapon, no? VP Sara Duterte. Mga minamahal, harap-harapan tayong niloloko. Nagsinungaling na naman po itong si Vice President Sara Duterte. Ang daming beses niya na itong ginawa, paulit-ulit, nakakasawa. So hindi pwede na ipagpaliban natin to, kailangan i-debunk natin. So, ipalaganap natin tong balitang to. Anyway, alam niyo naman 'di ba na na-impeach na itong si Vice President Sara Duterte. So, syempre, may mga basis at may mga reason 'yan kung bakit siya gustong ma-impeach, kung bakit pumirma yung almost 215 doon sa House of Representatives para ma-impeach itong si Sara Duterte kasi meron nga namang impeachable offense, which is nangunguna nga po mga minamahal doon sa article of impeachment yung ginawa niyang assassination threat dito nga po sa ating presidente. So maliban sa corruption, di umano, pinaka nangunguna doon is yung assassination threat. Kaya siguro feeling ko kaya nangunguna sa pagperma itong si Sandro Marcos. Kasi syempre, magulang niya yun eh. 'Di ba? Nanay, tatay niya yun. Iti-threat mo. So, hindi na nga nagsasalita itong si Congressman Sandro. Malimit mo lang makita or marinig na nagsasalita. Pero siguro sumabog na din eh. 'Di ba? Napuno na din. Kasi parang hindi nila nirerespeto yung kanyang magulang. So now, kaya siguro siya yung nanguna doon sa pagpirma. Which is yung nakalagay nga po mga minamahal sa article of impeachment, pinakauna doon sa list is yung assassination threat. Ngayon, sinagot ni Vice President Sara Duterte. Ito yung sagot niya. Pakinggan natin ha. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last night? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Okay. Gets ninyo yung punto, mga minamahal? Nanggigigil na naman ako, tangina. Imagine nyo harap-harapan mo kaming niloloko, wala daw siyang ginawang assassination threat, gawa-gawa lang daw yun, sila lang daw nagsasabi yun. Mga minamahal, mag-recap tayo Ito yung kanyang eksaktong sinabi. Balita to ng News 5 VP Sara Duterte may kinausap na umano para patayin si Pres Marcos sakaling patayin siya. Ngayon, pakinggan natin. Pakinggan natin Pakinggan nyo. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nandilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang linaw, Okay, sasabihin na naman nila. Ang sabi lang naman kasi ni VP Sara Duterte, kapag pinatay daw siya, meron na siyang inatasan. Ngayon, ang tanong, sino ba yung naunang nag-threat? Kaya mo bang patunayan na may threat nga ba talaga sa buhay mo? Kasi hindi mo masagot Unang tanong dyan, di ba mayroon kang security group? Bakit hindi man lang aware yung mga bodyguards mo? Partida, sinusweldohan niya ng pera ng taong bayan. Bakit hindi aware yung mga guards mo patungkol sa threat mo? Pangalawa, sino yung nag-threat sa'yo? Hindi mo din masagot kasi hindi ka nga sumipot doon sa NBI, di ba? Pangatlo, kailan naganap yung threat sa'yo? Matagal na ba yun? Para i-brought up mo or ngayon lang na taon, di ba? Yan yung mga dapat sanang sinasagot ni VP Sara Duterte. Like, hindi niya masagot kasi hindi naman siya dumalo doon sa NBI hearing, di ba? Hindi siya dumalo doon. At papang lang magsalita. Yung mga tanong na yan, basically dapat sinasagot mo kasi para ma-justify kung sino nga ba talaga yung nag-threat sa'yo. Kung yung presidente ba yung nag-threat sa'yo, kung gawa-gawa mo lang ba yan, or galing lang din ba yan sa supporters ni PBBM, kanino ba nanggagaling yung threat? Dapat sinagot mo in the first place. Kaso hindi mo sinagot, di ba? Umiskip ka sa hearing. Na instead sana,
para mabigyan ka ng security, di ba? Nireport mo. Gawain ba yun ng isang lawyer? Gawain ba yun na nakapasa sa bar? Di ba? Gawain ba yun ng matinong public official na kapag meron kang threat, ang gagawin mo, ititref mo din siya. Kahit wala ka namang sapat na ebidensya kung nanggaling ba yun sa presidente, kay first lady, or kay house speaker. Diba? Mga minamahal, let's say for the last time, imagine nyo kung ganyan yung ugali ni VP Sara Duterte, kakaliwa, kakanan, na-jude something sa kanya brains. Imagine nyo, hindi niya kayang i-justify yung threat niya, tapos ngayon, bigla siyang kakambyo na, wala naman akong ginawang threat. Sila, sa kanila nang galing yun na tinetreat sila. Malinaw ang pagkakasabi mo Diba, na kapag ikaw ay namatay, ipapapatay mo si PBBM, si First Lady, si House Speaker. Mayroon ka ng kinausap. And he said, yes. So, bakit ang dali lang sa'yong mag-utos, diba, para magpapatay ng isang tao? Like, mapapaisip ko na lang, meron ka bang squad? Totoo ba yung Davao Death Squad? Totoo ba yung mafia? Diba, we are just asking kasi we need to find out the truth. Imagine nyo na lang ang bilis niyang mag-threat, tapos ang bilis din magsabi ng yes, like parang na-justify mo na, maybe, Davao Death Squad is real. Diba, and then ngayon, dahil lumaganap yung issue na yan, tapos nakalagay pa doon sa article of impeachment, sasabihin mo sa amin na, no, hindi ako nag-threat. Sila lang yung nag-i-insist niyan. Na in the first place, ikaw yung nag-brought up ng issue na may threat sa buhay mo pero hindi mo naman kayang i-justify kung sino yung nag-threat sa'yo. Nagigets ninyo, mga minamahal? Ikaw na mismo yung nagsabi, paano ka poproteksyonan ng gobyerno kung hindi mo kayang i-justify yung sarili mo na meron niyang threat or maybe diba, gawa-gawa mo lang para sirain ang image ni House Speaker, lalo pa nung nagsalita itong si House Speaker Martin Romualdez patungkol sa confidential funds mo na maybe kasi wala naman laging sinasabi ng mga kasamahan mo, wala silang alam, diba? Yung mga staff mo sa OVP, pati doon sa DepEd, lagi nang sinasabi, wala kang alam. So ngayon, nag-comment lang naman si House Speaker. Ang sabi ni House Speaker, walang alam yung mga kasamahan niya, baka si VP Sara ang may alam, kaya dapat siya yung umattend. And then, right after na nagsalita, si House Speaker noon, naabutan lang ng mga 2 to 3 days, bigla ka nang nag-aamok na ikaw na yung may threat sa buhay mo. Naiisip niyo ba, mga minamahal, para ma-justify ni Sara Duterte na may threat sa buhay niya, pumunta siya doon mismo sa kulungan ni Zuleika Lopez. Tapos, di ba, nag-a-ask pa siya na kung pwede maglibot-libot daw siya sa batasan, which is, pinoprotektahan nga siya ng gobyerno kasi madaming may galit kay VP Sara. Pero ang gusto niya, maglibot-libot daw siya, mag-jogging, nag-request siya. Yun pala, may hidden mission doon. Kaya gusto niya maglibot-libot kasi gusto niya magpa-assassinate ni Di Umano. Diba? Nabasa natin yan, yung article na yan, yung assassinate me na para ma-justify na talagang may threat talaga sa buhay niya, kailangan niyang magpabaril. Like, parang baril sa kamay para patunayan na siya ay talagang tinitreatened. Di ba? Para magalit, mag-aklas ang taong bayan. Nagigets ninyo, mga minamahal, yung mga ganong drama. Pero hindi natuloy. Kasi itong si Zuleika Lopez inilipat sa ibang facilities, which is nagalit itong si Vice President Sara Duterte. Alright? Gets ninyo? Ang minamahal, hindi naman nata tayo pinanganak kahapon na para niloloko mo kami, Vice President Sara Duterte. Hindi kami pinanganak kahapon, alam namin ang kwento. Kasi nakasubaybay kami sa iyo Diba? Kasi ganito lang naman yan. Yung sinimbulan talaga ng issue na yan, mga minamahal. Gusto lang talaga nilang matanggal itong si House Speaker, tapos ipalit itong si GMA. Ngayon, hindi na pagbigyan, lumaganap yung issue sa Tambaloslos. Tapos, syempre, mga minamahal, yung mga vloggers si Sara Duterte, yan yung naunang nagpakalap ng issue. Ginawa nila ng issue itong si House Speaker Martin Romualdez, diba? Yung sa 2 billion eclabush na yan, na pinakalap na fake news ni Celis, ni Ka Eric, hanggang sa nagkaroon na ng warshock na brought up yung issue patungkol sa West Philippine Sea, hanggang umabot na sa punto na to, nagkaroon ng mga hearing patungkol sa kanyang confidential funds dahil merong nasilip. Totoo naman talaga, mga minamal, na merong nasilip sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, dahil sa issue na to, nagkaroon ng sanga-sanga
Diba? Which is tama lang din naman yung ginawa ng gobyerno. Kasi as a taxpayer, hindi tama yan. Ang niloloko tayo, diba? Tapos, hanggang sa every time na tinatanong itong si VP Sara Duterte patungkol sa kanyang confidential funds, instead na sagutin, diba mga minamahal, sagutin yung issue na ipinupukol sa kanya, ang ginagawa niya, aalis, lilipad ng ibang bansa, manonood ng concert, pupunta sa binyag, pupunta sa kasal, diba? Gagala, magta-travel sa mga beach. Nagigets ninyo na imbes sana nag-focus itong si VP Sara sa kanyang issue, ang ginawa niya, naghahanap pa siya ng way para matakasan yung mga ipinupukol sa kanya, which is very wrong. Diba kasi nagmumukha kang weak, nagmumukha kang mahina. Tapos ngayon, na ikaw ay, in-impeach, tapos nakalagay, una sa list ng article of impeachment is yung patungkol sa assassination threat mo sa ating presidente. Bigla-bigla mong i-insist sa amin na hindi naman ako nag-threat, gawa-gawa lang nila yun. Putang ina, paano naging gawa-gawa? Ito nabubwisit ako. Kinukupal tayo ni BP Sara. Paano naging gawa-gawa? Diba? Ang hilig nyo kasi sa yung pag-victim effect, yung kayo yung gagawa ng issue, tapos pag ibinalik sa inyo, parang kayo yung biktima dito, parang kayo yung inaape, tapos parang kayo yung, di ba, nagigets ninyo mga minamahal, parang sila yung aping-ape sa sitwasyon na sila naman yung gumawa. Katulad din sa bicameral reports, gawa-gawa kayo ng issue na itong si PBBM, pinirmahan yung blank, yung bicam ng blank, pero nakalagay naman sa enrolled bill sa GAA, wala namang blanco doon. Tapos ngayon, di ba, gumagawa kayo ng issue sa ating presidente, tapos nabalikan kayo, na-impeach, parang kayo pa tong feeling victim, kayo pa tong parang binibiktima, kayo tong nakakaawa, like, di ba, anong klase yan? Wag naman kami. Pinapagana nyo na nga halos lahat ng attack dogs ninyo Mga social media influencer, vloggers ninyo, nagpapakalat ng kung ano-anong fake news, nagpapakalat ng kung ano-anong mga misinformation. Di ba? Tapos, kayo pa tong feeling victim. Samantalang kami, dinidibang lang namin, binobrought up lang namin, yung tama. Siyempre, para ito sa ating bayan. Magtulungan tayo for good governance. Supposedly, dapat sana yan yung ginagawa mo, VP. Tinutulungan mo ang gobyerno kasi masyado kayong hangol. Alam niyo yan, sa Bisaya mga minamahal, masyado kayong uhaw sa kapangyarihan, which is not. Hindi dapat. Pag ganoon. Diba? Ano ba naman tong si VP Sara Duterte? Wala daw. Maniwala kayo? Paano wala? Diba? Ngayon, ingay na naman yung pangalan mo. Anyway, diba alam nyo naman, negative or positive is still publicity. So, kahit umingay yung pangalan ni Vice President Sara Duterte sa negatibong pamamaraan, still publicity pa din yan kasi sumisikat yung kanyang pangalan. Pero siguro, mga minamahal, nangangarag, natatakot, at feeling ko stressful na yan, itong si VP Sara Duterte, pero gusto niyang panindigan na matapang siya, diba na tao, kaya pinapakita niya na parang hindi siya apektado. Nagpasalamat pa nga siya sa INC, diba? Meron pa ang article yan dito. Pakita ko sa inyo mga minamahal, nagpasalamat pa siya sa INC wait lang, pakita ko sa inyo. Pasalamat siya sa INC. VP Sara Duterte, nagpapasalamat sa Peace Rally, suporta ng taong bayan. Nagpapasalamat po ako sa INC at buong sambayanan sa kanilang panawagan ng kapayapaan. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Panawagan sa kapayapaan ko, Tapos tingnan niyo yung mga likes, ang dami. Ang dami yung tumawa. Di ba, tinawanan. Yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Kasi nakakatawa nga naman. Yeah? Anyway, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Nga lang. Yan po, alright. So, pahingi lang po ako ng comments, mga minamahal. Comments, tapos syempre, i-like nyo tong video natin. Napakahalaga po kasi sa akin mga minamahal na nilalike nyo yung video natin. Tapos, kiniklik nyo yung subscribe para lumalaki po at lumalawak yung channel natin. Dumadami po tayo. 'Di ba? At bilang supportan nyo, mga minamahal, pinapasalamatan ko kayo dahil
Gano'n na kadami yung ano natin, subscriber natin. Oh, 264 na tayo. Oh. 264 na mga minamahal. So, malapit nang mag-270. Konting push na lang, mag-270,000 followers na tayo and running to 300,000. Kaya dapat ma-push through natin yan. Within this May, dapat maging 300K na dapat tayo. Sikapin natin mga minamahal, maging 300,000 subscriber ngayong Mayo. Tapos sa December, 400K. Diba? Sikapin natin mga minamahal, tulungan nyo ako. So, i-click nyo subscribe, i-hit nyo yung notification bell for more updates. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.